Praise God. So ngayon po pag-uusapan natin ay Book of Exodus na tayo. This is the second book of Pentateuch o yung first 5 books na isinulat ni Moses. Ano po? So pinamagatan po natin ito, Book of Exodus, Freedom from Slavery. Now, let's continue. Now, this is the main verse na atin pong, the central verse actually, thematic verse that we will read from Exodus 29. Kumbaga parang ito yung buod ng lahat ng ng pag-uusapan natin. The Bible says, "And they shall know that I am the Lord their God who brought them out of Egypt, that I might dwell among them." Itong verse na ito sa Exodus 29:46, parang ito yung kung mabubuo natin dito na ito yung pinaka layunin ng Panginoon. Nakuha nyo? Na ang mga tao ay makilala ang Diyos at ang Panginoong Diyos mismo. Ninanais niya na manahan sa kalagitnaan ng kanyang mga hinirang. Okay? So yan. Now, this is the overview of the whole book of Exodus. Nakuha nyo? Kung i-outline natin siya, parang dito pa lang makikita nyo na yung buong kwento sa outline na ito. Okay? Number 1, makikita natin yung deliverance ng Israelites from Egypt. Okay? And out of that, yung chapter 1, you will see the Israel's growing population, but eventually you will see that they are being oppressed. Then you will see the life of Moses, introduction of Moses' life. Chapter 3 hanggang chapter 7, makikita naman natin dito how God called Moses. Nandiyan yung burning bush at saka yung early preparation ni God kay Moses. Chapter 7 to chapter 11 is speaking about the 10 plagues and Pharaoh's resistance. Ito na yung 10 salot, 10 salot. At the same time, yung pagmamatigas ng puso ni Paraon. Chapter 12 to 14, makikita nyo eventually pinayagan ni Paraon. So makikita natin doon yung institution ng Passover, yung Exodus mismo, yung paglalayag nila, pag-alis nila sa Egypto. Then eventually makikita nyo yung story ng pagtawid nila sa Red Sea. Chapter 15 naman dito, makikita nyo na yung right after the crossing of the Red Sea, yung awit ni Moses, Song of Victory. Then eventually, as they were in the wilderness, they were able to encounter several testing. Nandyan yung wala silang pagkain. So, nag-provide si God ng mana. Then yung tubig, yung mapait na tubig, ginawang naiinom sa Mara. Then eventually, nilusob sila ng mga Amalekites, but they were able to defeat those. Yun ang una. Sa pangalawang phase, makikita natin from Egypt sila papunta na ng Sinai. So nasa Sinai na sila, and at Sinai you will see nag-arrive sila sa Sinai, tapos nakita nila ang Diyos mismo sa pamamagitan ng himala niya actually na ginawa sa Sinai. Sa chapter 20 hanggang 23, dito binigay ng Diyos ang kanyang 10 utos at saka yung mga civil and ritual laws. Okay, chapter 24, ni-ratify ni God at pinakita yung mga sacrifices na dapat nilang gawin so that they will be acceptable in His sight. Okay, yung pangatlong phase naman, makikita natin chapter 25 hanggang chapter 40 na ito. Dito man, dinidetalye na binibigay ng Panginoong Diyos yung lahat ng instruction niya pagdating sa tabernacle. So, ang ilan nga sa mga theologians at Bible scholars, sinasabi nila na ito raw yung time where people are actually God is teaching them actually to how to approach Him in worship. So,
Yan yung pinakabuod, no? From chapter 1 hanggang chapter 40. Okay. Now, kung titingnan naman natin sa geographical thematic outline, yung chapter 1 to 12, ayan yung nasa Egypt pa sila. Yung chapter 13 to 18, ito yung naglalakbay sila papuntang Mount Sinai. Okay? Yung chapter 19 to 40, nasa Mount Sinai sila, na kung saan binigay ni God yung 10 Commandments hanggang sa binigay ni God kay Moises yung instruction patungkol sa tabernacle. Now, the story of Exodus actually is the greatest escape story. Alam niyo kung bakit? Kasi ang nilabas ni Moses na tao from Egypt ng mga Israelites, sabi ng mga theologians at mga Bible scholars, is more likely 2 to 3 million people. So, just imagine, 2 to 3 million people are actually escaping from Egypt. And these 2 to 3 million people are actually walking through the deserted terrain from Egypt going to Canaan. And just imagine, they were traveling, there were no food and no water. Ngayon, inestimate ng mga Bible scholars kung gaano karami yung kakainin nila. Etong sabi nila, mga 100 tons daw ng pagkain, 100 tenolada, at saka 2 milyong galon na tubig ang kanilang kailangan araw-araw. Sa loob ng, may typo error dyan. Hindi yan 40 days. Actually, 40 years. Bakit ba may typo error dyan? Okay. That's 40 years. Imagine, 100 tons of food and 2 million of gallons of water every day. Kaya greatest escape story talaga ito. And throughout those 40 years, the Israelites actually were able to experience the provision of God by providing them food through manna. And manna is like a bread that is baked from heaven, Manna, at nilang yun, God provided them water throughout the 40 years of their travel. Now, ang Book of Exodus, basically, ang author niyan, ang sumulat niyan ay si Moses. That is part of tinatawag nating Pentateuch of first 5 books. Nakuha nyo? Ngayon, pwede nating hatiin actually sa 2 major sections ang buong libro. Ang first section, pwede nating sabihin na this is God's deliverance. And through God's deliverance, you will be able to see God's grace. Yung biyaya mismo ng Panginoon. Nakuha nyo? Pangalawa, sa kalagitnaan o yung kalahati naman ng libro, makikita nyo yung God's law. Yung bawal daw yan sa 10 utos at yung lahat ng mga civil and rituals, religious laws actually. At doon naman, inaasahan naman, by giving that law, God actually is expecting man's response, yung response natin, doon naman sa kanyang grace. So God's grace, then man's response to God's grace. Now, Moses actually, as the author of Pentateuch, is actually one of the most respected person after Abraham sa sa Jewish tradition. Isa siya sa pinaka-respetadong tao. Alam niyo kung bakit? Kasi ito yung tao na nakausap ang Diyos katulad ni Abraham, nakausap ang Diyos ng mukhaan, ng harapan. So Moses were actually respected. Even nga sa mga Muslims, Moses is well respected. Now, Exodus actually is central to the Old Testament. Ano ibig sabihin? Sentro ito, itong librong ito sa Old Testament, isa sa napakahalagang libro ito, katulad ng, kumbaga sa New Testament, ang message ay cross. Central ang cross. So, Exodus is actually central to the Old Testament. And there are lots of
stories in Exodus that actually describe Christ, o ang tawag natin dyan, type of Christ, no? In Exodus, you will see a lot of type of Christ and His salvation, and it can be actually connected to Christian life in so many ways. That's why Exodus is a very significant book in the Old Testament. Now, maraming mga pagkakapareho ang nangyari sa mga Israelita na pwede nating i-apply sa mga Kristiyano ngayon, no? Katulad halimbawa, mga Israelita ay sila ay mga alipin o naalipin na matagal sa Ehipto. Parang tayo din ng mga Christians, bago tayo nakakilala sa Panginoon, bago tayo pinalaya, tayo ay mga alipin ng kasalanan. Ngayon, binisita ng Panginoong Diyos ang mga Israelita sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises. And Christians actually were visited also by God through the people that were sent to us. Yung mga messenger niya, maaaring yan ay pastor o mga leader ng simbahan o kaya ordinaryong mananampalataya, pero sila ang pinadala ng Panginoon para tayo ay makakilala sa Panginoon. Nakanyo? Now, sa Exodus, ang mga Israelites, meron silang tinatawag na Passover lamb. Nakanyo? Bago sila nakalabas ng Ehipto, nakalaya sa Ehipto, kailangan nilang inutusan sila ng Panginoong Diyos na magpatay ng Passover lamb. Naalala nyo, sa kwento, actually, yung dugo ng kordero pinahi doon sa mga doorpost, no, ng mga bahay nila upang hindi sila mapasok ng anghel ng kamatayan. The same type actually, Christians, tayo, mga Kristiyano, nakalaya tayo sa kasalanan dahil sa kordero ng Diyos. At yun ay ang Panginoon Kristo. Actually, yung Passover lamb sa Exodus is a picture of the coming Christ. Nakanyo? So maraming implications, no, na nangyari sa Exodus na makikita natin ay picture pala yun ng Kristiyano ngayon. So ayan. Now, yan, katulad nga niyan, yung Passover lamb. Yung Passover lamb actually ay isa sa very significant figure sa Exodus dahil ito actually ang unang-unang picture na makikita natin sa Messias, no, sa Messiah na darating, is actually pictured as the Passover lamb. Nakanyo? Now, may gusto akong i-point out dito eh. Ayan. Ayan. Eto, pakinggan nyo to ha. The blood of the Passover lamb was actually smeared at the doorpost to escape the angel of death during the 10th plague. Naalala nyo yung pang-10 salot para hindi mamatay ang mga panganay ng mga pamilya. Kailangan sundin nila yung mahigpit na bili ni Moses. At yung Passover lamb, yung kordero na kanilang papatayin, yung dugo dapat nilang ipahid sa hamban ng kanilang mga pintuan. Kasi ang ibig sabihin nun, pag nakita yun ng anghel ng kamatayan, hindi na nila kailangang patayin yung panganay sa loob ng kanilang tahanan kasi meron nang namatay. At ang palatandaan, yung dugo ng kordero. Nakuha nyo? Now, sa ating buhay, tayo mga mananampalataya, Jesus Christ is our Passover lamb. At yung sinakripisyo niyang dugo sa krus ng Kalbaryo, yun yung nakapahid sa atin, kumbaga. Kaya, ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay tinubos na ng dugo ng Panginoong Kristo. Katulad yun nung nangyari sa Exodus. Now, kung titingnan nyo daw, ang Passover lamb, nangyari siya noong 14th day of the Jewish calendar. This is 1,000 years later,
the same date Christ was crucified, on the same calendar where the Passover lamb was killed. 3 p.m. and Jesus cried out. Nung 3 p.m. ang Panginoong Kristo ay sumigaw. Anong sinigaw niya? It is finished. Okay? It is finished. Like the Israelites when they killed the Passover lamb, it's just like Jesus Christ when he was hung on the cross. He is the Passover lamb para sa mga mananampalataya. Nakuha nyo? Ito pa. 3 days after eating the Passover lamb, alam nyo nangyari? The Israelite escaped from Egypt. Nung pang-sampung salot, pinatay nila yung Passover lamb, linagay yung dugo sa hamban ng kanilang mga bahay, ng kanilang pintuan. After 3 days, matapos yung pagpatay sa Passover lamb, after 3 days, that's the day that they were actually able to escape out of Egypt. Alam niyo ang significance nito? Nung si Jesus Christ, pinako sa krus, yung Passover lamb, si Jesus Christ, pinako sa krus. After 3 days, anong nangyari? After 3 days, actually, Jesus Christ rose from the dead. Nakala nyo? Parehong-pareho, 3 days. 3 days nang mamatay yung Passover lamb, nakalabas sila, nakalaya sila sa Egypt. And just like the picture of Jesus Christ when he was slain on the cross, after 3 days, he rose from the grave. Now, after the... Teka, pakikita ko sa inyo ito. Ayan. Pakatapos nila actually lumabas sa Ehipto, nakuha nyo, after that, what happened? They crossed the Red Sea. Okay? And for us Christian, parang Red Sea actually in Exodus is the picture of Christians' baptism ngayon. Whenever you receive Jesus Christ, the next thing for you to do is to step forward and commit to the Lord through baptism. So, in Israel, actually, that was happened. No? This is a picture. The picture actually of crossing the Red Sea is the picture of Christian going through baptism. Now, ito maganda. After 50 days from Egypt, si Moses ay tinawag ng Panginoon. Nasa Nasa Mount Sinai. After 50 days, si Moses, tinawag siya ni God, umakyat sa bundok ng Sinai. Bakit? Kasi binigay ni God yung 10 Commandments. So God gave His word, the 10 Commandments, so that people will obey Him. He separated actually, He make a distinction that Israel is a holy nation. So He gave His word, 10 Commandments. Alam niyo ba, after 50 days, when Jesus Christ rose from the dead, alam niyo nangyari? He gave His Holy Spirit. Jesus Christ sent the Holy Spirit to every believer. Alam niyo kung bakit? Para ibigay niya para bigyan niya tayo ng kapangyarihan actually na sundin yung mga salita niya. Kasi kung walang banal na Espiritu sa ating buhay, hindi natin masusunod actually. We are powerless to obeying the Word of God. So parang just like Moses, after 50 days, God gave His Word. Now, after 50 days, when Jesus Christ rose from the dead, He gave His Holy Spirit. Ang tawag natin dyan ay Pentecost. Nakaka niya? Ayan. Now, kung tutuusin daw, ang Canaan o ang Israel ay magjo-journey from Egypt to the Promised Land, Canaan. Sabi ng mga Bible scholars, kung tutuusin, itong journey na ito, itong travel na ito, kaya ito ng 15 days lang.
So 15 days, you will be able to reach actually the promised land already. But in the story, you will find in the book of Exodus that from the original people who came out from Egypt, dalawa lang talaga yung nakapasok. Dalawa lang yung nakapasok sa promised land. Yung original ay si Joshua at si Caleb. Maging si Moses, hindi siya nakapasok. Alam niyo kung bakit? Kung bakit hindi nakapasok yung mga original people who came out of Egypt? Dahil sa sobrang tigas ng kanilang mga ulo. At sobrang mareklamo. Reklamo dito, reklamo doon. May nakita na nila ang kapangyarihan at ang himala ng Diyos sa kanilang buhay, pero nagdududa pa rin sila. At paulit-ulit, pabalik-balik sila doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan na nakilala doon sa Egypt. Actually, isa yun sa mga dinil ng Panginoon sa kanila actually. Paglabas pa lang ng Egypt, pinapakilala ng Panginoon na siya lang ang totoong Diyos, nag-iisang Diyos. Pero itong mga Israelita na ito na lumabas sa Ehipto, napakatitigas ng ulo. To the point na si Moises, sa sobrang katigasan nila, si Moises nasuway din yung isang pinagbibili ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, magsalita ka sa bato para yung bato maglabas ng tubig. Yung nung nauna kasing event, hinataw niya yung bato tapos lumabas yung tubig. Tapos nang hingi na naman yung mga tao ng tubig, this time, ang sabi ng Diyos, magsalita ka lang sa bato. Ginawa niya, hinataw na naman niya yung bato. Kaya sabi ni God, okay, hindi ka makakapasok sa promised land. Siguro sasabihin niyo, parang antindi naman. Hindi, kasi alam niyo ba, yung batong yun, actually, na hinataw, that is a type of Jesus. It speaks about Jesus. Hindi pwede na 2 beses na mamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. And that rock actually speaks of Jesus. Nakuha nyo? So that's it. Now, ano ang matututunan natin sa tabernacle? Nung nasa na sila, nasa disyerto na sila, ang Panginoong Diyos binigyan ng instruction. Malinaw na instruction, detalyadong instruction si Moises kung papaano niya itatayo yung tabernacle. At yung nakikita niyong picture ngayon actually is the picture of the tabernacle. Anong mapapansin niyo sa tabernacle? Nasa gitna siya. Nasa gitna siya ng community, no? It signifies that God wants to dwell in the midst of His people, the Israelites. Yan ang gusto niya. Gusto niya na makita, malaman, maramdaman, mapagtanto ng mga tao niya na siya ay nananahan sa gitna nila. And God actually loves to dwell in the midst of His people. Now, there are important things that you and I need to learn from tabernacle. Next, tayo? Okay. Ang tabernakulo, itong tabernakulo, nasa pinaka-sentro yan ng ng community ng buong Israel. Imagine niyo po, 2 million. 2 million na katao, nakapalibot, tapos nasa gitna po yung Tapos may po yan, may map kung saan banda ang mga lipi ni Israel, yung 12 tribes. Nakaposition yan. Tapos nasa sentrong-sentro, nasa gitnang-gitna ang tabernacle. Now, there are important features that you and I need to understand when it comes to tabernacle. Okay? Number 1, ang tabernacle has only one door. Isa lang ang pintuan niya. Wala siyang pintuan sa gilid, wala rin siyang pintuan sa likod. It only has one door. Actually, listen to this. The tabernacle is a type of Christ. Ano ibig sabihin nun? In order for you to come to God, kasi during the time of Moses, you can come to God to the tabernacle because the tabernacle
actually is the place where the presence of God dwell. Kung gusto mong pumunta doon, you will have to pass to only one door. Nakuha nyo? The same type actually, if you want to go to God, anong sabi ni Jesus Christ? I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father but by through me. Si Jesus lang ang kaisa-isang daan at wala na pong ibang daan. So hindi po pwedeng i-share ni Jesus Christ sa mga santo, kay Mama Mary, o kahit kanino pa man. Si Jesus Christ lang, isa lang po ang daan papunta sa tabernacle. The same way, there is only one way actually that we can go to the Father, and that is the Lord Jesus Christ. Now, anong kasunod dyan na makikita nyo? Pagpasok nyo sa door, nakikita nyo merong brazen altar. Yung altar. Ano yung altar? Yung altar, yan yung lugar na kung saan yung mga hayop, yung tupa, ay iniaalay. Para ano? Para maging katanggap-tanggap yung mga taong pumapasok doon sa tabernakulo. Alam niyo, si Jesus Christ ang ating kordero. Tama niyo? Para maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos, kailangan dumaan tayo kay Jesus. Si Jesus Christ ang tanging katanggap-tanggap na kordero sa mata ng Diyos, wala nang iba. So, the door actually is the picture of Jesus Christ, pero hindi lang yun. Maging yung altar. Yung altar actually is where the lamb is being sacrificed. And you know what? God will only accept us if we have the right lamb, and that is Jesus. Nakuha nyo? Tapos mapapansin nyo, ang kasunod niyan, one door, tapos brazen altar. Makikita nyo dun sa dulo may malaking parang planggana. Ang tawag dyan ay laver. Yan ay yari sa tanso. Malaking ano yan, malaking planggana. May laman niyang tubig. At ang mga pari, hindi sila pwedeng pumasok doon sa lugar na banal na lugar at saka kabanal-banalan yung high priest kapag hindi sila maghuhugas. So ang intention ng paglagay doon ng malaking planggana na tanso, yung laver, ay para maghugas, no? That is actually a very big basin where the priest washed their hands before they could draw closer to God. At alam nyo, ganun din tayo. We can only come to God because of Jesus Christ by faith. No? Because of Jesus Christ, we have been sanctified. Nilinis tayo. Nakuha nyo? Mapapansin nyo, yung buong tabernacle actually, kahit yung mga nasa loob niya, it speaks about Jesus. Si Jesus ang daan, si Jesus ang sacrifice, si Jesus din ang naghuhugas sa atin. Nakuha nyo? So, actually, Exodus is actually a story of a Christian life. Now, we can only come to God through Jesus. We have to recognize that Jesus is the sacrificed lamb for us. And we can only be sanctified, tayo ay malilinis at mababanal sa pamamagitan lang ng Panginoong Kristo. Nakuha nyo? So that's the story of tabernacle. Now, let's continue. Ang tanong ito, bakit kaya sobrang nagtagal ang mga Israelita sa Ehipto? Dapat sana, di ba? Nung dinala sila ni Joseph, 70 lang sila eh. Dinala sila ni Joseph sa Egypt. Dapat 7 years lang sila dun eh. Kasi 7 years lang naman ang famine. Di ba? Pero bakit Bakit nagtagal sila ng husto dun? Anong nangyari? Nakuha nyo? Anong nangyari? Bakit sobrang nagtagal sila dun? Well, nung kinuha sila nung kinuha ni Joseph ang kanyang tatay at saka yung mga kapatid, nilagay sila actually sa isang napakagandang lugar, napaka-fertile na lugar na kung saan ang
ang mga Israelita sobrang nag-flourish. Nakuha nyo? Sobrang umano sila talaga, yumabong sila. I should say, yumaman sila. Nakuha nyo? Binigay sa kanila yung pinaka magandang lupain sa Ehipto. So nag-flourish sila talaga ng gusto hanggang sa namatay si Joseph. And after that, you will read in Exodus chapter 1 verse 2, may panibagong paraon na nabuhay. Pero ang paraon na ito ay hindi na kilala, nakalimutan na kung ano ang parang roots ng mga Israelita. Hindi niya kilala si Joseph. At nagkataon na ang paraon na ito ay napakahigpit. Nakuha nyo? Parang maihahalin tulad daw natin ngayon. Yung mga Hudyo actually sa iba't ibang lugar ng mundo, ewan ko ba, kahit saan sila pumunta, parang nagpo-flourish sila lagi. And sometimes, actually marami sa kanila na nag-flourish na sa Amerika, sa Europe, kahit sa Asia, no? Maraming mga Jew na yumayaman. At ang ilan sa kanila nakalimutan na yung plan ni God sa kanila actually, na yun nga, ang plano sa kanila ay ibigay yung Canaan, yung promised land. Nakuha nyo. So, by divine reason, God actually allowed Israel to live more than 400 years. Yung dapat sanang 7 years, pinahintulot ng Panginoon na sige, magstay kayo dyan, magpalaki kayo dyan, magpadami kayo dyan. Bakit ganon? Well, meron itong reason actually. Kung titingnan natin, babalik tayo sa Genesis, ang Panginoong Diyos ay nagbigay actually ng prophecy. Nagpakita kay Abraham kung ano mangyayari sa kanyang mga ninuno. Balikan natin yung account na yun. Ito yung account na kung saan ay pinakita ng Panginoong Diyos kay Abraham kung ano mangyayari sa kanyang mga kaapu-apuhan. Genesis chapter 15 ito verse 12 to 16. Ito yung time actually na si God nakipag-covenant kay Abraham. Basahin ko verse 12. As the sun was going down, a deep sleep fell on Abram. And behold, dreadful and great darkness fell upon him. Isang nakakatakot daw na panaginip actually nakita niya. No? Great and dreadful darkness fell upon him. Ano kaya yun? Tingnan natin. Now, then the Lord said to Abraham, ito yung paliwanag. Sabi ni God, know for a certain that your offspring will be sojourners in a land that is not theirs, and will be servants there, and they will be afflicted for 400 years. Anong sabi ni Yahweh kay Abraham? Sabi niya, dapat mong malaman na yung mga inapo mo, yung kaapu-apuhan mo, mangyari sa kanila, sila, sojourners, meaning nomads, no? Wala silang permanenteng tahanan. Tapos sabi, magagawi sila sa isang lugar na kung saan, sabi, ano mangyari sa kanila? Sa isang lupain daw, land that is not theirs. Sa isang lupain, mapupunta sila doon na hindi sa kanila. At doon daw, ano mangyayari? Magiging mga servant sila. Alipin. Hindi lang sila basta magiging alipin, sabi, pahihirapan sila doon, makakaranas sila ng kahirapan. At sinabi ni God kung gaano din katagal. Sabi ni God, 400 years. So ayan yung isa sa reason. During that 400 years, ito ang sabi ni God, but I will bring judgment on the nation that they serve. And afterward, they shall come out with great possession. Sabi niya, ito mga inapo mo, aalipinin doon, maghihirap. Pero sabi niya, hindi, bibigyan ko sila ng hustisya.
Ako magpaparusa sa bansang yon, at hindi lang basta magpaparusa, paglabas nila doon, ano daw mangyari? Paglabas nila, meron silang patakot-takot na possessions o ari-arian na ilalabas. Now, tuloy natin. And they shall come back here. At ang sabi ng Panginoong Diyos, babalik sila rito. Saan? Sa Kanaan. Babalik sila rito. Ano daw? Sabi niya, paano daw? They will come back here in the 4th generation. So yung pang-apat na saling lahi. Sabi niya, babalik dito para ano daw? Anong reason? For the iniquity of the Amorite is not yet complete. Okay. Hinayaan ng Panginoong Diyos na mag-flourish sa Egypt kasi 70 lang sila nung pumunta doon. After 400 years, so dumami na sila ng dumami. Sabi nga ng mga scholars, more or less 2 to 3 million. Eventually, sabi ni God, kukunin ko sila sa Egypt, lalabas sila na mayaman, marami silang ari-ari ang dala-dala. Tapos sabi pa ni God, sa panahon na yon, sabi niya, sila ang gagamitin ko para parusahan ang kasalanan ng mga Amorites. Ano ba yung mga Amorites? Ito yung mga taong nakatira actually sa Canaan. And according to studies, ang mga Amorites, mga mga pagans. They actually believe in false gods. At alam mo ang ginagawa nila? Sexual rights, tapos sinusunog nilang mga anak nila para ialay sa kanilang Diyos-Diyosan na si Molech. So, kutakot-takot yung immorality ng kanilang buhay at the same time yung pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Alam naman natin. So, ang plano pala ni God, gagamitin niyang Israel para parusahan ang mga Amorites. So, yun ang plano ng Panginoong Diyos. Okay, ano ang natutunan ng mga Israelita throughout the journey? Basically, marami silang natutunan. Number 1, throughout their journey from Egypt going to Canaan, nakita nila na lahat ng mga bansa na dadaanan nila may kanya-kanyang mga Diyos-Diyosan. Or I should say, may mga evil spirits, may mga bandages, may mga strongholds. But throughout those travel, si Yahweh pinapakita niya na siya lang talagang totoong Diyos. At hindi lang siya totoong Diyos, He is the most powerful and the true God. Nyo? So, the Israelites were able to see that Yahweh indeed is the true God and most powerful than any gods of Egypt or any other nations. He is actually the only God of the universe. Yun isa sa malinaw na nakita nila magmula nung nilabas sila sa Egypt papuntang Canaan. Pangalawa, natutunan din nila na pinili talaga sila ng Diyos. Pero hindi lang sila pinili sa walang kabuluhan. Hindi pinili para dahil favorite lang, hindi. Pinili sila ng Diyos, ang Israel, kasi meron silang misyon na gustong ipagawa ang Diyos sa kanila. They were elected actually as a nation of priests. Why? To bless the world. Sila sana ang gagamitin ng Panginoong Diyos para yung mga paganong bansa, yung mga bansa na walang totoong Diyos, silang magpapakita na, hey, kami isang bansa kami, may totoo kaming Diyos, tingnan nyo kami. And so therefore, we would like also to bless you by introducing our true God. Naka nyo? And that is actually the same picture for you and me as Christians. Tayo mga Kristiyano, hindi tayo pinili, hindi tayo niligtas sa walang dahilan. Pinili tayo at niligtas kasi ang gusto ng Diyos, tayo ang gamitin actually. We are actually a holy nation, a priesthood actually. Nakasulat yan sa alam ko linagay yan. Ito, 1 Peter chapter 2 verse 9. Tingnan nyo anong pagkaka-describe sa ating mga Kristiyano? But you are a chosen race, a royal priesthood. Tayong lahat pala mga mananampalataya ay
Pare ang pagkatawag sa atin, no? A holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim, ano daw ang ano natin? Mission. So that you may proclaim the excellence of Him who called you out of darkness into His marvelous light. That is actually, as Christian, that is our mission. Nakaya nyo? The same is true with Israel. Yun sana ang plano ng Panginoong Diyos, na ang Israel ang gagamitin so that His marvelous, glorious presence in word. Kaya nga sa kanila binigay ang salita ng Diyos ang Ten Commandments. Nakuha nyo? Kaya lang, of course, we'll see they failed it. Now, ano naman ang pwede nating matutunan kay Moses? Kay Moses, well, one thing that we can learn is that this truth, God prepares the people He will use for mission. Si Moses, talagang pinili ng Panginoon. Mula pa lang sa pagkapanganak, kitang-kita mo yun. Kung papaano supernaturally kumilos si God. Prepare siya, hindi siya namatay. Kasi pinapatay ang lahat ng baby nung paraon nung time na yun. Pinapahagi sa ilog, pinapapatay. Pero si Moses, miracle baby talaga. Hindi lang siya naligtas, kundi ang nakapagligtas pa sa kanya, royalty, nasa royal family ng Pharaoh. Tapos kinuha pa ng royalty na ito, yung nanay niya mismo para mag-alaga sa kanya. So meaning to say, although naturuan siya sa University of Egypt, kumbaga, nung time na yon, very prestigious education ang natanggap ni Moses. Pero naturuan din siya nung nanay niya. Nakuha niyo? Nang patungkol sa totoong Diyos. So basically, 40 years, nasa royalty si Moses. Pero what happened after 40 years? Gusto niya iligtas yung bayan niya. May nakita siyang dalawang nag-aaway. Ang ginawa niya? Pinatay niya. So, we can also say na parang ang pinagtiwalaan niya yung sarili niyang kakayahan at lakas. Kaya lang nabalitaan yun, di ba? Nung sumunod na araw, may nag-aaway uli. Nung sasawayin niya, sabi sa kanya? Papatayin mo rin ba ako? Eventually, natakot siya. Ano nangyari? Tumakas siya, pumunta siya sa ilang, at doon nanirahan siya ng another 40 years. 40 years naman na nag-aral siya sa wilderness. Pero yung 40 years, anong trabaho niya doon? Ang trabaho niya, tagapag-alaga ng tupa. Ang mga hayop. Isipin mo, 40 years, wala kang kausap. Nandun ka sa Malamang, kumbaga, 40 years ka sa Egypt University, magaling ka magsalita. Pero 40 years kang nasa wilderness, baka hindi ka na magaling magsalita. Magaling ka nang yung mag-unga. Kasi lahat ng naririnig mo doon, kambing, tupa, baka, siguro ganun, But even that time, even yung time na kung saan nagtatrabaho si Moses was actually a preparation of God. Alam niyo kung bakit? Kasi magpapastol pala siya ng 2 to 3 million people. At hindi lang yon. Bakit sa wilderness? Kasi eventually, He is going to bring these people into the wilderness. For how many years? For 40 years. Nakuha niyo? Kaya 40 yan 40 years sa Egypt, yung buhay ni Moises. Another 40 years nung nasa wilderness siya, nagtatago. Pero after that, God called him to serve Him another 40 years with the Israel. Nakuha niyo? So, what else can we learn from Moses? Well, another lesson that we can learn is that God equips and empowers His people. Ano-ano yung mga excuses ni Moses nung siya ay tinawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya? Ito yung mga yon. At madalas, ito rin yung mga excuses ng mga Christian ngayon. Pag tinatawag ni Lord para mag-serve sa Kanya, anong sasabihin? Hindi naman ako hindi naman ako prominenteng tao. I'm just a nobody. Ano pa? Hindi ako marunong magsalita. I don't know what to say. Hindi ko alam sasabihin ko O kaya, hindi man sila makikinig siguro sa akin. Di ba? O kaya, ang ilan sa inyo, tinatawag ng Panginoon to serve as whatever capacity.
Sasabihin nyo, hindi ako magaling na speaker. O kaya, sasabihin nyo, bakit ako pa pinadala nyo? Ba't hindi na lang ang iba? Those are the excuses of Moses. Alam nyo? Pero alam nyo ni God. Nakuha nyo? Paano in-assure ni God that He's going to equip him actually and empower him? Alam nyo ang assurance ni God, pinakilala niya ang sarili niya. Doon pa lang sa burning bush, anong sabi niya? Pinakilala niya, I am. Alam niyo ibig sabihin ng I am? Hindi niya yung I was, hindi yung I will be, kundi He is the ever-present I am. Anong ibig sabihin nun? Hindi ako nagbabago. Hindi kita iiwanan. Lagi ako nandiyan. Yun yung I am. Ako ito. Hindi nagbabago. Yun ang pinakilala ng Diyos kay Moises. So God equips and actually empowers His people. Okay? Now, ano naman ang pwede nating matutunan kay Pharaoh, kay Paraon sa panahon ni Moses? Well, ito, number one, we can learn from his story that God is sovereign. He is a sovereign God. Ano ibig sabihin nun? Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Nakuha niyo? Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung titingnan nyo, no, bakit si Paraon parang paulit-ulit yung niya, yung pagmamatigas niya, di ba? Ibig sabihin, hindi parang si God, kasi parang sa unang salita ni God, hindi siya naniwala o kaya nagmamatigas siya. Actually, that was part of God's plan. Alam niyo kung bakit? Kasi eventually, God is going to show His glorious power by bringing the plague, yung mga salot. Nakuha niyo? But you will also see that God is still merciful and just. Nakuha niyo? Ang Diyos napaka-pasensyoso kay Paraon. Although, mapapansin nyo doon na pinatigas ang puso ni Paraon ng Diyos. Pero ang totoo na makikita nyo rin doon na ang unang-unang nag-decision actually magpatigas ang puso, si Paraon. Siya nag-decide siya mismo na patigasin ang kanyang puso sa Diyos. But God was so patient actually. He was so merciful na hindi niya agad pinatay eh. Nakuha nyo? At siguro kung i-relate natin sa buhay natin, ganun din tayo mga Kristiyano. Alam niyo, ang Panginoong Diyos napakapasensyoso sa akin. Kahit gaano katigas ang ulat kasama. At lalo sa inyo rin, no? Pare-pareho tayo. And sometimes, God uses this para pukawin yung puso natin. At mapapansin nyo, parang pag hindi ka tumugod dun sa una, tumitindi. Una, ginagamit ni God disturbance. Doon sa 10 salot, nandoon yun. Unang ginamit niya, disturbance. Nagbigay muna siya ng mga pahiwatig para somehow mag-isip-isip ka. Yun yung disturbance eh. Tapos, hindi pa rin napukaw yung puso, nagmatigas pa rin, nagpadala na ang Diyos ng disease, sakit na. Diba? Nagkabukol-bukol sila. Diba? Nagkaroon ng mga kuto, yung mga balat nila, diba? Disease ng pinadala. Tayo ganun din eh. Una, pupukawin muna ng Panginoong Diyos yung pero pag hindi, sige, hindi ka mapukaw dyan. O sige, sa sakit. Minsan ganun tayo, di ba? Doon sa sakit tayo napupukaw. Pero yung iba hindi pa rin. So, hindi pa rin napukaw actually sa sakit pero ang kasunod na pinadala ng Diyos, disasters na. Ito na yung dumating na yung mga locust, di ba? Mamaya pakikita natin yon. Tapos umulan na ng blocky-blocking yelo, di ba? Tapos nagdilim na ang araw, disasters talaga. However, hindi pa rin siya tumugon. Yung pinaka-final, death na yung pinadala. Mga kapatid, sana wag na tayo umabot doon. Doon pa lang sa disturbance, mag-complain na tayo kay God, bumalik na tayo sa Kanya. Ang ilan sa atin nasa disease na eh. Di ba? Binigyan ka na ng sakit para manumbalik sa Kanya. Manumbalik na. Huwag na nating paabutin sa disasters tsaka sa death. So that what is actually happened to Pharaoh. Now,
Ito yung 10 salot, no? Yung una, yung tubig ginawang dugo. Tapos hindi pa rin sila sumagot. Nagpadala ng maraming palaka. Nakuha nyo? Hindi pa rin sumagot. Nagmatigas na naman. Nangako na palalayain ng mga Israelita pero hindi na naman. Tapos nagpadala ng mga kuto. Mga lice, gnats, no? Hindi pa rin tumugon. Nagpadala ang Panginoong Diyos ng mga flies, mga langaw. Nakuha nyo? Hindi pa rin. Ngayon, eto na, may sakit na. Nagkasakit na yung mga hayop. Nagkasakit na yung mga tao. Disease na yan. And eventually, disaster. Nagpadala na ng hail, ng locust. Sinira na yung mga pananim. Disaster talaga. At saka nagpadala na rin ng kadiliman. Eventually, tinigasan talaga ni Pharaoh ang kanyang puso hanggat dumating sa isang decision si God. Okay, death I will bring you. So lahat ng panganay, pati panganay ng mga hayop nagkandamatay. Alam nyo, nung una titingnan mo, ba't kaya ito ang pinili ni God na salot na ipadala sa buong Ehipto? Tsaka bakit kinumpleto niya pa ito? Actually, hindi lang ito basta parusahan si Pharaoh at saka yung mga Egyptians. This is actually something spiritual happening here. War spiritually. Kasi ang bawat salot na yan ay kumakatawan sa Diyos-Diyosan ng mga Ehipsyo. Like ito yung mga yan. Like halimbawa, yung salot ng dugo, yung plague of blood. Turning the Nile to blood was actually a judgment against their god Apis. Meron silang Diyos-Diyosan, ang pangalan ay Apis, the god of Nile, Isis, and the goddess of Nile, Khnum. Nakuha nyo? Nung pinakita ng Panginoong Diyos na He can turn actually the river Nile into blood, ang pinapakita doon, ginagapi ni Moises ng Diyos ni Moises ang mga Diyos-Diyosan ng Egypt na ito ngayon. How about yung plague of frogs, yung salot ng mga palaka. Ito naman, ang ginagapi naman pala rito, pinapakita na mas makapangyarihan ang Diyos sa kanilang Diyos-Diyosan kasi naniniwala sila sa Diyos-Diyosan na si Heket, the frog-headed goddess of birth. Nakuha nyo? At pinapakita doon na wala silang control. Ang Diyos talaga ang may control. At God, Yahweh is even a greater God than their God Heket. Ano pa? Yung mga kuto or nuts. That was actually a judgment on their goddess of desert named Set. The plague of flies. That was actually a judgment on their fly god. Ang pangalan, Yuwasit. Ano pa? Yung livestock, yung pinatay yung mga hayop. Yun naman pala ay actually a judgment against their goddess Hathor and the god Apis, who were both defective as cattle. Naka nyo? Number 6, yung mga bukol, yung mga pigsa. That was actually a judgment against their several gods. Yung yung Diyos-Diyosan nila na pinaniniwalaan nila na nakakapagbigay sa kanila ng kalusugan. Sino yun? Sekhmet, Suno at Isis. So yung lahat ng yun, yung mga Diyos-Diyosan nila, tinawagan nila, hindi na-solve yung kanilang mga problema. Pinapakita nito na they are not a true God, only Yahweh. Ay yung hail, that was an attack to their goddess, Osiris, the fertility of God, and Set, the storm god, and not the sky goddess. Paano naman yung mga locust, yung mga balang? Yun naman pala ay attack against their goddess Osiris and Set. Number 9, yung kadiliman. That was aimed for their sun god kasi meron sila tinatawag na sun god. Ang pangalan ay Re or Ra. Nakuha nyo? At itong Ra na ito,
sometimes they are signifying or symbolizing pero. Kasi ang paraon sa kanilang panahon, parang dino-Diyos din nila. Ang pakilala nila sa kanilang mga royalty, mga pharaoh, ay Diyos. Nakuha nyo? So ipinakitang lahat ito ng Panginoong Diyos, and ultimately, lastly, yung plague on the firstborn. It was actually a judgment on Isis, the protector of children. So, yun pala yun. Kaya pala pinili ng Panginoong Diyos yung 10 salot na yun, kasi yun ay direct attack sa mga Diyos-Diyosan nila para ipakita na yung kanilang mga Diyos-Diyosan hindi totoong Diyos at merong iisang Diyos at yan ay si Yahweh na makapangyarihan sa lahat at siya lamang ang dapat sambahin. Niya, yun pala yung nun. Of course, ano pang matutunan natin doon sa Passover Lamb? Sa Passover Lamb, anong matutunan natin doon? Makikita natin doon actually, pinapakita sa atin actually that one day there is a lamb actually that comes from God who will come one day so that he will be our covering. His blood will actually be our payment, no? Exodus 12:5, pakinggan niyo po ito. The lamb to be sacrificed as the Passover lamb had to be 1 year old, male lamb. Tapos on the 10th day of the first month, the selected Passover lamb was to be inspected to ensure that it was unblemished lamb, and then it was to be kept in the house. Alam niyo ibig sabihin nun? Dapat yung lamb should be perfect. Nakuha nyo? Unblemished. And you know what? Jesus Christ is said to be unblemished. He did not do any sin. Nakuha nyo? Exodus chapter 12 verse 6 to 14. On the 14th day of the same month, the Passover lamb was to be killed, and its blood was to be smeared onto the doorpost of the house. Then the rest of the animal had to be roasted and not boiled. That Passover lamb actually is what? The picture of Jesus. Here is the ito ang trivia. 1,000 years later, Jesus was also brought into Jerusalem on the same 10th day of the first month. Parehong-pareho, nung unang-unang Passover lamb, pareho ng date. Nakuha nyo? Parehong-pareho ng date nung si Jesus Christ ay dinala sa Jerusalem. He was examined by the authorities and concluded, sabi niya, there is no fault in him. Just like what priest will say doon sa mga Passover lamb, there is no fault in this Passover lamb. Perfect ito. Ganon din ang sinabi kay Jesus Christ nung siya ay sinusuri during the time of his trial. Ito pa, pakinggan nyo to. Jesus is indeed the unblemished Lamb of God, qualified to be the Passover lamb. On the 14th day of 3 p.m., Jesus said, "It is finished," after much suffering on the cross for our sins. Exodus chapter 13 verse 15, the Jews were to eat only unleavened bread. Pagkatapos nung pagkain ng Passover lamb, ang lahat ng Hudyo hindi sila pwedeng kumain ng tinapay na merong libadura. Ang kakainin lang nila unleavened bread in the next 7 days. At alam nyo, habang kinakain nila yung Passover lamb tsaka yung unleavened bread, nakabihis sila. Nakabihis sila. Kasi yun ang sinabi ni Moises, kailangan nakabihis na kayo. Bakit? Kasi anytime lalabas tayo. Alam nyo ba, that is a picture of Christian should be. Ay mga mananampalataya, nung tayo ay tinubos ng Panginoon Kristo, dapat hindi na tayo nakikihalo sa paggawa ng kasalanan. Dapat unleavened bread na rin tayo. Nakuha nyo? Tapos dapat nakabihis tayo lagi. Anong ibig sabihin na nakabihis? Dapat ready tayo anytime na mag-rapture. Pag tumawag si God, sabihin na, tayo na, labas na tayo sa Ehipto. Labas na tayo sa mundo. Ready tayo. Nakabihis tayo. Nakuha nyo? Nakabihis tayo. That is the picture actually what happened in the Exodus. Na picture na ngayon ng mga Kristiyano. Exodus chapter 12 verse 26 to 27. Today, even after 3,500 years had passed since the Exodus from Egypt, Jewish families still celebrate the Passover meal. Hanggang ngayon, nakakalungkot lang, yung mga Hudyo, ginagawa pa rin nila yan. No?
kasi hindi pa nila nakikilala yung kanilang Messiah, and that is Jesus Christ. Pero kung maintindihan lang nila, Jesus Christ is the Passover Lamb. Amen? So, what else can we see from this? Ayan. Ano pang mga significant event na makita natin dito? Isang very significant dito na mababasa nyo sa Exodus ay yung pagsama ng presensya ng Diyos. Sa umaga, pillar of cloud siya. Pero sa gabi, pillar of fire. Grabe, meron talagang tapos hindi umaalis yun. Hindi umaalis yun. Yung pillar of cloud saka yung pillar of fire is the one actually giving them signal kung kailangan na nilang lumakad ulit o magstay. You can just imagine, tingnan nyo, sa malayo, sa gabi, hindi nyo may paliwanag na apoy na nasa ibabaw, nasa ulunan ng mga Israelita. Grabe. Ganito siguro yun. No? Ito, mga lang to, mga graphics na ginawa ng tao. Just to give us picture of what had happened. Now, so yan. And you can also imagine, ano nangyari doon? Grabe, 40 years. Nagpapaulan sigad ng ng tinapay, walang sawa. Fresh tuwing umaga. Fresh tuwing umaga. Makikita mo talaga ang Diyos ay nananahan sa mga tao niya. Nakuha nyo? Okay, what can we learn from the Mount Sinai? Next picture, papakita ko sa inyo. Ayan. Ito daw ang Mount Sinai ngayon. Kung titingnan nyo naman ang Mount Sinai, parang wala namang kaganda-ganda dito sa bundok na ito, di ba? Mas maganda pa rito ang bundok ng Antipolo o bundok ng Tanay, di ba? Pero kasi hindi yan sa hindi yan sa structure ng mga bato. Ang lugar na ito ay naging maganda kasi yung presensya ng Diyos. Yung presensya ng Diyos nanahan dyan. Nakuha nyo? Anumang lugar na sasamahan at tatahanan ng presensya ng Diyos, nagiging maganda. So it's not about aesthetics, no? Ganon din sa church, mga kapatid, no? Tayo, gustong-gusto natin, pagandahin yung simbahan natin. That's nice. Lalo na kung meron naman talaga tayo perang magagamit para maging presentable. Pero higit sa lahat na dapat ay sinisikhay natin o minimithi natin, yung presensya ng Diyos na bumaba sa atin. Nakuha niyo, pagsasamba tayo, mag-worship tayo kay God. Alam mo yun? Kakaiba yung feeling na mararamdaman mo talagang presensya ng Panginoon. Nakanya? So, anong nangyari diyan sa Mount Sinai? Nung dumating sila diyan, tinawag ng Panginoong Diyos si Moises at pinaakyat sa taluktok, at ang sabi, binigay ng Panginoong Diyos yung kanyang 10 utos. Actually, 40 days and 40 nights na nakipag-usap si Moises kay God. Nakuha nyo? To give His instruction. Actually, God communicated His instruction to Moises, not just the 10 Commandments. Marami siyang mga binigay na instructions. Now, Exodus chapter 20, you will see God taught Moses so that he could teach others. Binigay ni God yung kanyang instruction, pero ang intention niya para maturuan ng mga tao kung paano sila mamubuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. So dito pinakita kung paano makikitungo sa asawa, makikitungo sa anak, makikitungo sa kapitbahay, makikitungo sa ibang tao, kahit sa mga dayuhan. Binigay yun ng Panginoong Diyos. Meaning to say, God is a moral God. Nakuha nyo? He also told Moses how to build that tabernacle. And he was very specific. Nakuha nyo? Now, tayo mga Kristiyano, listen to this.
I don't know about you. Kabisado nyo ba ang 10 utos? Alam mo, mas magandang kabisaduhin natin yung 10 utos. No? We have to memorize 10 commandments so that we will be able also to carefully obey it. Although, gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, we are not living, hindi na tayo sakop ng batas kasi sakop tayo ng biyaya. Pero kasi yung batas binigay para makapagbigay tayo ng kaluguran sa Panginoon. Ligtas na tayo, pero we have to still listen to the instruction of God so that we will become a testimony to other people. That's the reason why bakit tayo sumusunod sa instruction ng Panginoon. So the Israelites saw God's grace and now they have to respond to God by living according to His law and obey Him. Nyo? Now, naalala nyo, nung nasa taas si Moises, ang mga tao, nagsisimulang gumawa na sila ng Diyos-Diyosan nila, bumaba si Moises. Sa sobrang inis niya, galit niya, tinapon niya yung plate, yung tablet ng 10 Commandments. Eventually, bumalik siya kay God. Ang gustong gawin ni God, sabi, papatayin ko na itong mga Israelitang ito. Sabi niya, umalis ka dyan. Sabi niya, gagawa na lang ako ng bagong bansa sa lahi mo. Moses. Pero alam niyo, sabi ni Moses, no Lord, no. Alam niyo, si Moises, parang naging si Jesus Christ, nag-mediate siya between God and the Israel. Anong sabi niya? Wag po, kasi pag pinatay niyo po itong mga taong to, anong sasabihin ng mga taong nakatingin? Kaya sila nilabas ng Diyos para patayin sa ila. Alam niyo, because of that, God actually was won by the heart of Moses. Grabe yung prayer na yun ni Moises. Tapos ang panalangin niya pa ito. Ito hindi ko makakalimutan na prayer ni Moises. Panginoon, kung dadalhin mo kami sa lugar na yon, sa promised land, na hindi mo kami sasamahan, sabi niya, wag mo na lang kami dalhin doon. Moses actually wants the very presence of God to go with him. Alam mo kung bakit? Kasi may kakaiba. When the presence of God actually goes with us, there is a big difference. So, eventually, at the last chapter, makikita nyo that Moses built an amazing tabernacle. And after that, the presence of the Lord actually dwells in the tabernacle. Paano nila gawa yung tabernacle? Well, as you know, as the Israelites were going out from Egypt, hiningi nila yung kanilang mga kailangan dun sa mga amo nila, yung mga bossing nila. At wala nang isip-isip, pinagbibigay. Lahat ng hingi nila binigay. So they were able actually to get a lot of possession. And those actually are the things that Moses used nung ginagawa na nung tabernakulo, ang lahat ng tao nagbigay ng kanilang contribution. And that is a very good picture of every Christian, no? Kapag may pangailangan sa ating iglesia, sa simbahan, dalhin natin. In fact, to the point na sa sobrang generous ng mga tao, kailangan ng pigilin ni Moises. Sabi, huwag na kayo magbigay. Sobrang madami na. May mga gusto pa sana magbigay, no? Sana ganun sa simbahan natin ngayon, ano? Yung pipigilin na kayo ni pastor. At sasabihin na, huwag na kayo magbigay. Sobrang dami na nating pera. Sana gano'n, no? Pero that was actually a picture of people who are generously giving to the works of the Lord. So eventually, you will see God came down to what? To dwell among His people. So, these are some lessons that we can learn from Exodus. Number one, we can see that God is a faithful deliverer. Mga kapatid, God will deliver you. Saang bagay tayo pwedeng i-deliver? First and foremost, sa kasalanan natin. Niligtas na nga tayo. Nung ikaw ay sumampalataya, ang pangalan mo nakasulat na sa langit. Pero hindi lang yan. Siguro meron ka pang mga humahatak sa'yo o mga pumipigil sa'yo.
Suko mo yan kay God kasi God is going to deliver you. Siguro may mga utang-utang tayo. Sama ko na sarili ko. You know what? Even in that area of our life, God can deliver us. Okay? Number 2, faith and action triumphs in crisis. Ano ibig sabihin nun? Nung sinabi ni God kay Moses, Moses, itaas mo ang iyong tungkod. Bakit? Bubukas yung Red Sea. Dahil naniwala si Moises, he obeyed God. Nakuha niyo. Number 3, obedience and covenant actually shape our identity. Alam niyo tayo mga mananampalataya, binibigyan tayo ng utos ng Panginoon, hindi dahil sa yung trip niya lang na sundin natin siya. Actually, hindi ganun eh. Actually, lahat ng utos niya para sa ating ikabubuti. And actually, as we obey Him, as we go into covenant with Him, with relationship with God, actually, that becomes our identity. We are a people of God, servant of God, priest of God. Nakuha niyo? That becomes our identity. Number 4, God dwells among His people. You know what? It is God's desire to dwell among His people. Kaya alam niyo, natin yan? I-practice natin. Hingin natin sa Kanya, Lord, we want to see, we want to feel, we want to perceive your presence among us. You know what? God loves to dwell among His people. And number 5, community support and shared leadership. Naalala niyo yung nung nakikipaglaban na si Joshua sa mga Amalekites? Anong ginawa ni Moses? Umakyat sa bundok tapos nagpray siya. Habang nakikipaglaban si Joshua, si Moses nakikipagpray. Habang nagpipray si Moses, nakataas ang kanyang kamay, nananalo ang mga hukbo ng Israelita na pinangungunahan ni Joshua. Kaya lang napagod siya. Pag napapagod siya, binababa niya ang kamay, natatalo yung mga Israelita. So anong ginawa nung dalawa na kasama niya? Hinawakan yung magkabilang kamay, tinaas sa kanya, hanggang lubusang nagapi ang kanilang mga kalaban. We call that community support and shared leadership. Nakuha niyo. Ang isa pa dyan yung hindi kaya ni Moises ang mag-isa. Kailangan niya ng mga tao na makakatulong niya para pangunahan ang buong Israelita. Alam niyo, ganun din sa ministry. Hindi namin to kaya sa aming sarili lang. Maraming kailangang i-disciple. Kaya nga kami nagtitrain para kayo naman eventually, God will use you and God will manifest His power through you so that you can also reach to other people.